Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 471. Paglusong muli. Ang mga mag-aaral na may mga kwalifikasyon para makapasok sa ika-4 na antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower para magsanay ay maaaring ituring na pinakamataas sa Inner Academy. Dahil hindi karapat-dapat sa antas na ito, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi kumilos ng napakalakas tulad ng ginawa niya sa ikatlong antas. Kaya naman, pagkatapos niyang makapasok sa ika-4 na antas, inayos muna niya ang pinakamahalagang bagay sa pagpuno ng kanyang tiyan bago pumili ng silid ng pagsasanay sa gitnang baitang upang ipagpatuloy ang kanyang mahalagang gawain sa kanyang pag-urong. Bagamat ang epekto ng pagsasanay sa silid ng pagsasanay sa gitnang baitang sa ika-4 na antas ay hindi maihahambing sa isang mataas na baitang, kung ihahambing ng isa ang antas ng kapangyarihan ng apoy ng puso, ito ay mas malakas kaysa sa nakuha sa pamamagitan ng pagsasanay sa silid ng pagsasanay sa mataas na baitang sa ikatlong antas. Mula sa pananaw ng kasalukuyang Xiaoyan, ito ay angkop lamang. Ang kanyang pagsasanay ay hindi rin maaantala ng madalas dahil sa mga taong sinusubukang mangagaw ng isang mataas na grado na silid ng pagsasanay. Matapos makahanap ng bakanteng silid sa pagsasanay, muling kinuha ni Xiaoyan ang medicinal cauldron at pinino ang ilang green Ganoderma Fire Spirit Ointment at Swiftwind Spirit Peel. Sa loob ng 7 araw ng pag-urong, naubos niya ang lahat ng mga table tasks mula sa huling pagpipino. Sa makatuwid, kailangan niyang muling buksan ang kanyang kaldero at pinuhin ang mga ito. Sa karanasan sa refinement mula sa huling round, ang refinement ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay natural na lumitaw na mas mahusay. Kaya, ang oras na ginamit niya ay lubhang nabawasan. Bukod dito, ang kalidad at dami na kanyang pinino ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kanyang unang pagtatangka. Matapos matagumpay na pinuhin ni Xiaoyan ang 2 uri ng medicinal pill na kailangan niya, sinimulan niya ang kanyang retreat. Ang kanyang mahusay na pambihirang plano ay magpapatuloy ng hindi nag-aalala tungkol sa anumang bagay. Sa pagkakataong ito, ang pag-urong ni Xiaoyan ay hindi naantala sa kalagitnaan, marahil dahil sa ilang iba pang mga kadahilanan. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng kanyang pinakakanais-nais na oras ng pagsasanay. Walang konsepto ng oras kapag nagsasanay. Sa isang pitik ng daliri, halos kalahating buwan na ang lumipas. Sa panahon ng reclusive retreat na ito, paminsan-minsan ay aalis si Xiaoyan sa training room ngunit humigit kumulang 75% ng kanyang oras ang ginugol sa loob ng training room, nagpupursige na lampasan ang 8-star barrier. Sa ilalim ng ganitong uri ng pagsasanay kung saan nakalimutan niyang kumain at matulog, si Xiaoyan, na naabot na ang rurok ng 7-star Dadoshi, sa wakas ay malabong nahawakan ang hangganan ng 8-star pagkatapos ng kalahating buwan. Ngayon, pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw ng pagsasanay, ang Dao Qi sa kanyang katawan sa wakas ay umabot sa isang yugto kung saan ito ay ganap na puno. Ito ay tulad ng isang tangke na napuno ng tubig hanggang sa kapasidad. Sa sandaling ito, ang Dao Qi sa katawan ni Xiaoyan ay parang tubig na malapit ng umapaw. Hanggat magdagdag ng kaunti pa, masisira nito ang mga hangganan ng tangke ng tubig at papasok sa isang mas malaking mundo. Ang maliit na pagkakataong ito sa wakas ay biglang dumating sa isa sa pagsasanay ni Xiaoyan kung saan siya ay bahagyang nawalan ng malay. Ang itaas na katawan ni Xiaoyan ay hubad sa loob ng tahimik na silid ng pagsasanay. Naka-cross-legged siya sa Blackstone platform. Ang magkabilang kamay niya ay bumubuo ng mga training seal. Ang kanyang mukha ay parang isang matandang monghe na nagmumuni-muni, mukhang kalmado at walang malasakit. Ang mga sinulid ng malakas na enerhiya na nakikita ng mata ay walang tigil na bumubuhos sa kanyang katawan dahil sa epekto ng Green Ganoderma Fire Spirit Ointment na kumalat sa lahat. Nagpatuloy ang tahimik na kapaligiran sa hindi malamang tagal ng panahon. Biglang, isang napakaliit ngunit kakaiba, mababang tunog ang lumitaw tulad ng isang tambol na itinutulak ng malakas sa tabi ng mga tainga. Kung ang isa ay maingat na makinig dito, ang tunog na ito ay talagang inilalabas mula sa katawan ni Xiaoyan. Hindi nagtagal pagkatapos ng paglitaw ng kakaibang mababang tunog na ito, ang kahoy na haligi ni Xiaoyan na parang hindi gumagalaw na katawan ay tila na kuryente. Nanginginig ito bigla at isang hindi pangkaraniwang makinis na pamumula ang agad na bumungad sa kanyang mukha. Siyempre,
Ang pagbabago ay hindi lamang limitado sa maliit na ito sa labas. Isang napakalaking pagbabago ang tila nangyayari rin sa kanyang katawan. Ang pinakahalata ay ang lakas ng pagsipsip sa kanyang katawan na biglang tumaas ng paputok. Sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng pagsipsip na ito, ang madilim na pula, mainit na mga thread ng enerhiya na nananatili sa kanyang katawan na orihinal na pumapasok sa kanyang katawan sa sunod-sunod na paraan ay naging parang isang kawan ng mga ligaw na toro na nasa gulat na estado sa sandaling ito. Wala na silang pakialam kahit kaunti tungkol sa kaayusan habang ligaw nilang dinaluhong si Xiaoyan. Ang katawan ni Xiaoyan ay muling naging isang napakalalim na hukay sa sandaling ito. Natanggap nito ang lahat ng enerhiya na dumating, gaano man kalaki ang enerhiya na dumagsa. Bukod dito, walang mga palatandaan ng pagbawas ng momentum na ito. Sa halip, ang puwersa ng pagsipsip ay naging mas malakas. Sa wakas, nagresulta ito sa enerhiya sa silid ng pagsasanay upang lumitaw na parang ibabaw ng isang tahimik na lawa matapos ang isa ay naghagis ng malaking bato dito. Nag-iba-iba ang enerhiya at biglang nabuo ang napakalaking energy ripple na nasa gitna ni Xiaoyan. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang pumukaw sa lahat ng enerhiya na pumupuno sa silid ng pagsasanay. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari sa loob ng training room ay nagpatuloy ng halos mahigit 10 minuto bago ang malinaw na pagsabog na tunog ng buto ay dahan-daang hamina. Matapos ang hitsura ng medyo kakaibang tunog ng pagsabog ng buto, ang napakalaking alon ng enerhiya sa loob ng silid ng pagsasanay ay lalong hamina. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan na itong nawala. Kasunod ng pagkawala ng energy ripple, muling nahayag ang figure ng tao na naka-cross-legged. Ang itim na robe sa katawan ng kasalukuyang Xiaoyan ay nayanig sa malakas na pagbuhos ng enerhiya kanina hanggang sa ito ay mapunit. Ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment na ipinahid sa buong balat niya ay nagsingaw at naubos na rin. Maliban sa 7 kulay na maliit na ahas na nagtatago at natutulog sa kanyang braso, ang natitirang bahagi ng kanyang katawan na payat pa ay walang gaanong pagbabago kumpara kanina. Ang kulay berdeng apoy ay kakaibang tumaas mula sa loob ng mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan habang dahan-daang binuksan ang mga ito. Sa wakas, natakpan nito ang kanyang maitim na mga estudyante. Ilang sandali pa bago ito unti-unting nawala. Ang apoy ay binawi. Ang pares ng dark black pupils ay medyo mas maitim, mas malalim, at mas malalim kumpara sa nauna. Isang mahabang maputik na hininga ang gumalaw sa kanyang lalamunan at napabuga. Ang hiningang ito ay talagang naglalaman ng kaunting itim na singaw. Agad na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay nang makita ang itim na singaw sa kanyang hininga. Naalala lamang ng kanyang puso ang isang bagay na halos nakalimutan na niya, ang searing poison. Iyon ang mutated na searing poison na nakatago sa loob ng kanyang katawan at mahirap gamutin tulad ng mga uod sa loob ng tarsal bones ng isang tao. Talagang hindi inaasahan na naalis ko lang ang kaunting searing poison na ito sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng paglusob. Ang moldited na bagay na ito. Ito ay talagang nagiging sanhi ng hindi komportable na pakiramdam ng isang tao sa pamamagitan ng pagtatago ng sarili sa kanyang katawan. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling. Kahit na ang searing poison ay kasalukuyang hindi nagpapakita ng anumang pinsala sa kanyang katawan dahil sa proteksyon ng Green Lotus Core Flame na tinatamasa ng kanyang katawan, ang bagay na ito sa huli ay isang tinak sa puso ni Xiaoyan sa bawat araw na hindi ito naaalis. Kung tutusin, personal niyang nasaksihan ang lakas nito. Maging si Nalanjia, sa lakas ng klase niyang dawang, ay muntik nang mawalan ng buhay dahil sa bagay na ito. Hindi na kailangang banggitin pa siya, na isang 7-star, hindi, isang 8-star na daw siya ngayon. Marahan na bumuntong hininga si Xiaoyan habang pansamantalang ibinababa ang pag-aalala sa searing poison na nasa puso niya. Dahan-dahan siyang tumayo at inikat ang katawan. Kaagad, isang malinaw na tunog ng basag ng buto, tulad ng isang paputok na sinisindihan, ang lumitaw sa loob ng silid ng pagsasanay. Habang lumilitaw ang tunog ng pag-crack, isang nakaka-relax at buong pakiramdam ang lumabas mula sa loob ng mga buto ni Xiaoyan. Pagkatapos ng 20 dagdag na araw na pag-urong, sa wakas ay nakalusot siya sa isang 8 bituin na dadaoshi gaya ng inaasahan niya.
Ang gayong mabungang resulta ay karapat-dapat sa kanyang 20 dagdag na araw ng reclusive at mahirap na pagsasanay. 8 star. Mukhang ang distansya ko sa Dowling class. Hindi malayo. Ngumiti si Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang 7-colored heaven swallowing python sa kanyang braso na may malamig na temperatura at hindi maiwasang sabihin na may mapait na ngiti. Ang bagay ito ay talagang nagiging matako para sa mas maraming tulog sa mga araw na ito. Hindi man lang ito nagising pagkatapos ng ganoong kalaking aktibidad. Bagamat pinapagalitan ni Xiaoyan na may ngiti sa kanyang bibig, labis na lumubog ang kanyang puso. Ang ganitong uri ng pangmatagalang idlip ng heaven swallowing python ay malinaw na hindi makatwiran. Ayon sa sentido komon, ang heaven swallowing python, na nasa panahon ng paglaki nito, ay dapat na napakasigla. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang inaantok buong araw at hindi man lang kahit kaunting alerto. Si Xiaoyan ay may mahinang ideya kung anong uri ng abnormalidad ang ibig sabihin nito. Kaagad, hindi niya maiwasang maging bahagyang mag-alala. Mukhang ang espiritu ng heaven swallowing python ay nagsimula na sa panggigipit ni Reyna Medusa. Ayon sa sitwasyong ito, natatakot ako na wala pang 1 taon, matagumpay na sakupin ni Reyna Medusa ang katawan ng heaven swallowing python. Sa oras na iyon, magsasama ang kanyang espiritu at katawan. Siya rin ay magiging isang ganap na malakas na Daozang. Kalokohan, sa hitsura ng kasamaan ng babaeng iyon, ang unang bagay na gagawin niya pagkatapos niyang makontrol ang katawan ay ang pagtutok sa akin ng isang talam. Hinaplos ng kamay ni Xiaoyan ang medyo malamig-lamig na katawan ng heaven swallowing python. Nagsalubong ang kanyang mga kilay hanggang sa maging tuwid ang mga ito habang dahan-daang bumubulong. Tiyak na hindi kanya sasalakayin bago niya makuha ang Thoang Spirit Pill. Paanong napakadali para sa espiritu at pisikal na katawan na ganap na magsanib. Pagkatapos lamang nito maaari siyang sumanib sa katawan ng heaven swallowing python. Kung hindi, hindi niya makakamit ang ganap na kontrol. Ang katawan ng heaven swallowing python ay magiging pabigat lamang sa kanya. Isang matandang tawa ang biglang umalangaw mula sa puso ni Xiaoyan, na umaaliw sa kanyang hindi mapakali na puso. Guro. Natuwa ang mukha ni Xiaoyan nang marinig ang boses sa kanyang puso. Pagkatapos lamang marinig ang mga salita ni Yao Lao saka siya nakahinga ng maluwag. Ngumiti siya at tumango habang nagsasalita sa kanyang puso. Ito ay para sa pinakamahusay kong ganito. Hanggat kailangan pa rin niya ng Thoang Spirit Pill, magkakaroon ako ng chips para pag-usapan ang mga kondisyon sa kanya. Natural na magiging pinakamaganda kung makakatali ako sa isang elite na Daozang. Oo, si Reyna Medusa na lumampas sa mga limitasyon ng isang Daohuang ay magkakaroon ng walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Noon, isang Medusa ang nag-evolve at minsang lumitaw sa kontinente ng Daochi. Gayunpaman, ang kanyang aktwal na katawan ay hindi ang 7-colored heaven swallowing python kundi isa pang sinaunang mabangis na hayop. 7 wings purple golden snake. Bagamat ito ay medyo mahina kaysa sa heaven swallowing python, 3 elite na Daozun ang kalaunan ay pinakilos upang lipulin siya noon. Natawa si Yao Lao. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang pakiramdam ng pagpapahalaga. 3 Daozun. Bamuka ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Ang pamagat na ito na naglalaman ng matinding pressure ay naging dahilan upang hindi malaman ni Xiaoyan kung ano ang sasabihin. Matagal siyang itim bago lumingon ang tingin niya sa heaven swallowing python sa braso niya. Mapait siyang tumawa at bamulong. Magiging ganoon kalakas ba ang lolo na ito sa hinaharap? Hindi ba ako magiging malas? Heaven swallowing python, dapat kang manatili. Huwag kang lumunin ng babaeng iyon. Kung hindi, walang sino man sa atin ang magsasaya. Habang iniisip ni Xiaoyan ang bahagyang nakikitang malamig at walang malasakit na hangarin sa pagpatay na palaging ipinapakita ni Queen Medusa sa kanya, isang malamig na panginginig ang marahas na naganap sa puso ni Xiaoyan. Ang pagiging mata ng ganitong uri ng nakakatakot na babae ay talagang hindi maituturing na magandang balita. Battle Through the Heavens. Kabanata 472. Tyrant Spear Liu Qing. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang luntiang kulay sa labas habang naglalakad siya palabas ng pinto ng tore.
Naramdaman niya ang mainit na sikat ng araw na nakakalat mula sa langit at hindi sinasadyang nagkaroon ng introspective na pakiramdam. Binuka niya ang magkabilang braso niya bago siya biglang tumawa ng mapait. Talagang hindi inaasahan na ang pag-urong na ito, na hindi man lang isang buwan, ay halos naging sanhi ng kanyang isip na maging sobrang sensitibo. Dahil ang Heavy Zuan Ruler ay karaniwang naging signature item ni Xiaoyan sa sandaling ito, hindi niya ito madalas dinadala sa kanya upang makaligtas ng ilang problema. Bagamat maaapektuhan nito ang kanyang pagsasanay sa ganitong paraan, naging dahilan din ito upang si Xiaoyan ay hindi gaanong kailangang mag-alala. Sinundan ni Xiaoyan ang kalsada at naglakad ng halos kalahating oras bago siya bumalik sa lugar ng paninirahan ng bagong estudyante ng Pansgate. Pinagmasdan niya ang mga gwardya na nakatayong kasing tuwid ng panulat sa pasukan at tahimik na pumuri. Talagang iyon nga ang sinabi ni Zun-er. Ang Pansgate na ito ay karaniwang sumasailalim sa mga pagbabago tulad ng araw at gabi. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa aura ng iilang gwardya na ito ng Pansgate, malamang na nasa paligid sila ng tuktok ng klase ng Daoshi. Maliwanag, napakaraming miyembro ng Pansgate ang nagsasanay sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower sa loob ng isang buwang ito. Bukod dito, lumilitaw na ang mga epekto ng tore ay lubos na kapaki-pakinabang. Dahan-daang naglakad si Xiaoyan patungo sa pasukan. Talagang naaalala pa rin ng ilang gwardya na nakabantay ang mukha ni Xiaoyan. Matapos magulat sa una, agad na bumalatay sa kanilang mga mukha ang ilang pananabik. Nang makalapit ang una, bumunot ang iilan sa kanila habang sabay-sabay silang sumigaw. Chief! Ang malalakas at malinaw na boses ay humiwalay sa mga tingin ng ilan sa mga taong paparating at paalis. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, at ngumiti ng nakakaloko sa iilan sa kanila at walang magawang umiling. Naglakad siya pasulong, tinapik ang balikat ng isang tao bago malayang umindayog habang naglalakad papasok sa new student area. Iniwan niya ang guard na gulat ang mukha dahil sa ginawa ni Xiaoyan. Hihihi. Pagkatapos na hindi siya makita sa loob ng isang buwan, ang lakas ni Chief ay lumalabas ng husto. Mukhang isang elite na Dowling ang lalabas sa ating Pansgate sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang panoorin ang mga ekspresyon ng ibang tao para magawa ang mga bagay-bagay. Ang gwardya, na ang balikat ay tinapik ni Xiaoyan kanina, ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig at magsalita ng nakangiti habang nakatingin sa bahagyang nakikitang likod ni Xiaoyan. Che, sino ang kinatatakutan ng pinuno ngayon? Lahat kayo kamakailan ay madalas ding nagsasanay sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo man lang narinig ang pangyayaring iyon, nakakagulat ang isang 4-star na Dowling hanggang sa nawalan ng lakas sa pakikipaglaban ang huli sa isang welga lang. Nabalitaan ko na rin ang pangyayaring iyon. Hahaha. Ngayon, wala nang mga paksayon ang nagmamaliit sa amin tulad ng dati, kapag nabalitaan nila na miyembro kami ng Pansgate habang nagta-training kami sa tower. Ito ay dahil kay Chief. Natural na hindi marinig ni Xiaoyan ang usapan ng mga gwardya na ito. Gayunpaman, dahil pumasok siya sa lugar ng mga bagong mag-aaral hanggang ngayon, ang paminsan-minsang mga miyembro ng Pansgate ay magugulat sa una nang makita siya bago sila agad na bumigay. Ang kanilang mga titig ay puno ng paggalang at takot habang tinitigan nila si Xiaoyan na dumaan sa kanila ng may pagdududa. Si Xiaoyan ay naglakad pabalik sa maliit na pavilion sa bahay. Pagkapasok niya sa pinto, natuklasan niya na naroon sina Zun-er, Hu Jia, at Wu Hao. Kahit na ang linya na iyon ay hindi rin inaasahang nasa bulwagan. Si Zun-er ang una sa 4 na tao sa bulwagan na nakatuklas kay Xiaoyan sa pintuan. Gayunpaman, ang may pinakamatinding reaksyon ay si Lin Yan. Makikita siya na tumatalon mula sa upuan na parang kuneho habang ang kanyang katawan ay gumagalaw patungo sa tagiliran ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang manggas ni Xiaoyan sa ilalim ng nakatulala na tingin ng huli at galit na napag-alitan. Ikaw. Munting kapwa, sa wakas ay nakabalik na. Bilisan mo. Naubos na lahat ang Ice Spirit Pill at Mero Wash ang Cold Spirit Liquid. 3, marahil 4 na araw na akong naghintay sa iyo.
Kung hindi ka pa babalik bukas, gusto kong pumunta sa Blazing Sky Chi-Refining Tower para hanapin ka. Ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang lakas para hilahin pabalik ang kanyang manggas na hinayla ni Lin Yan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bakit ka nagmamadali? Hindi ka mamamatay dahil lang sa hindi na ilalabas ang lason sa loob ng 1 o 2 araw pa." Hindi pinansin ni Xiaoyan si Lin Yan pagkatapos niyang sabihin ito. Pumasok siya sa bulwagan at umupo sa isang upuan bago nagsalita ng nakangiti kay Zon at sa 2 iba pa. Paano ito? Nagkaroon ba ng anumang problema sa Pans Gate kamakailan? Hindi naman siguro kumilos ang White Gang na iyon, tama ba? Sa orihinal, may mga miyembro pa rin na nagsabing may nakilala silang mga tao mula sa White Gang na dumarating para maghanap ng gulo habang sila ay nagsasanay sa tore sa unang 1 hanggang 2 araw ng iyong pag-atres. Gayunpaman, salamat sa iyong prestihiyo kamakailan sa loob ng Blazing Sky Chi-Refining Tower pagkatapos noon, ngayon ang White Gang ay hindi nang ahas na maging masyadong maliit ang tingin ko sa ilan sa mga iyon. Ilang epekto. Bukod dito, sa kasalukuyan ay medyo marami ang mga matatandang estudyante na mga librerag ahente na gustong sumali sa ating Pans Gate. Pagkatapos ng ilang pagtatasa, ang kasalukuyang sukat ng Pans Gate ay humigit kumulang 1 kapat na mas malaki kaysa sa bago ang iyong pag-atres. Si Zon ay personal na nagbuhos ng mainit na tasa ng tsaa para kay Xiaoyan habang nakabusangot ang kanyang bibig at ngumiti. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang ngumiti nang natigilan at sinabing, "Ginamit ko lang ang bagay ni Lei para magsilbing babala dahil gusto kong gawin ito para walang makaistorbo sa akin sa aking pag-urong." Talagang hindi inaasahan na may mga ganitong uri ng benepisyo. Hihihi. May pakinabang talaga. Gayunpaman, marami rin ang kawalan. Ikaw ang naging dahilan ng pagkakalbo ni Lena. Ngayon, magngangalit siya kapag binanggit ka. At saka, sinaktan mo pa si Liu Fei, ang babaeng iyon na puro dibdib at walang utak. Sa simula, ang nakakasakit sa kanya ay walang anuman. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan kung anong uri ng tao ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Si Tyrant Spear Liu Qing. Ang pangalang ito ay hindi isang walang pangalan na individual sa loob ng Inner Academy. Hihihi. Kung gusto niyang magsalita para kay Liu Fei, marahil kahit ang iyong berdeng lilang apoy na lotus ay walang magawa sa kanyang mountain splitting spear. Nang makitang bumalik si Xiaoyan, napatahimik din ni Lin Yan ang kanyang pagkabalisa. Tumawid siya sa hall at malamig na tumawa. Gaano kalakas iyon Liu Qing? Hindi mapigilan ni Xiaoyan na sumimangot habang nagtatanong nang marinig muli ang pangalang Liu Qing. Maaari mong tanungin si Wu Hao. Kamakailan, siya ay madalas na nagtagal sa paligid ng fighting arena at dapat magkaroon ng kaunting pangunawa kay Liu Qing. Bumalik si Lin Yan sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay ang pagpapaliwanag ng ganitong bagay ang pinakamahirap. Kaya naman, ibinaba na lang niya ang kanyang mga labi kay Wu Hao. Walang magawang umiling si Wu Hao nang makita niyang bumaril ang tingin ni Xiaoyan. Nag-isip siya sandali bago sinabing, "Ang Tyrant Spear na si Liu Qing ay isang nangungunang eksperto sa nangungunang 10 ng strong rankang. Maaaring bilangin ng isang tao ang bilang ng mga estudyante sa Inner Academy na kayang talunin siya sa pamamagitan ng mga daliri. Bukod pa rito, sa fighting arena, isa siya sa ilang napakalakas na tao na minsang nakapagpanatili ng 8 magkakasunod na tagumpay." Si Xiaoyan ay humigop ng mababaw na tsaa mula sa tasa ng tsaa sa kanyang kamay at tahimik na tumango. Sa lakas ni Wu Hao, mas marami pa rin siyang natalo kaysa sa kanyang napanalunan sa fighting arena kung saan ang malalakas na tao ay kasing dami ng mga ulap. Kaya naman, malabong mahulaan ni Xiaoyan kung gaano kahirap ang tinatawag na 8 sunod-sunod na tagumpay. Lumilitaw na itong si Liu Qing ay talagang isang taong napakahirap pakitunguhan. Gayunpaman, makatitiyak ka na ang taong iyon ay walang oras upang tumulong sa pagsasalita para kay Liu Fei sa ngayon. Sa kalahating taon, ito ay ang Inner Academy Grand Competition na gaganapin 1 beses bawat 5 taon. Siya ay kasalukuyang gumugugol araw-araw sa likod ng mga pinto. Kahit na paminsan-minsan ay may oras siyang lumabas sa tore, ito ay upang magsanay sa kasanayan bago ka magsasanay sa kanyang daw.
Tapos na ang grand competition, gayunpaman. Hihihi. Mahirap sabihin. Masayang nagsalita si Lin Yan na nakangiti. Inner Academy Grand Competition. Ang mga kilay ni Xiaoyan ay nabuo ng isang tuwid na linya habang nagtanong siya na parang nagulat. May kompetisyon ganito. Bakit wala pa akong narinig na anumang balita tungkol dito? Ang grand competition na ito ay walang kinalaman sa iyo. Ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga eksperto sa strong rankang. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang panoorin ang saya mula sa ibaba, kaya lahat kayo ay natural na walang mga kwalifikasyon upang malaman ang tungkol dito. Kinulat ni Lin Yan ang kanyang mga labi at sinabi. Hanggat ang isa ay makapasok sa top 10 sa kompetisyong ito, ang isa ay magkakaroon ng mga kwalifikasyon para maging isang taong mapipili upang maging elder. At saka, ang isa ay makakakuha pa ng kwalifikasyon para sa pagkakataong makapasok sa ika-9 na antas at makatanggap ng forging ng kanyang katawan sa pinagmulan ng Heart Flame. Alam mo ba kung ano ang pinagmumulan ng Heart Flame? Sa madaling salita, kung ang isang tao ay tatanggap ng forging ng katawan ng isang tao sa pamamagitan ng pinagmulan ng Heart Flame, makakakuha ang isa ng pass na magdadala sa isa na umabant sa dawang class basta't hindi siya isang tao na lubhang malas. Naiintindihan mo ba kung ito ay sinabi sa ganitong paraan? Isang direktang pass sa dawang class. Nang pumasok ang ilang salitang ito sa kanilang mga tainga, ang mga mata ni na Hujia at Wu Hao ay agad na nag-init. Sa pagsasanay ng Daochi, ang dawang class ay karaniwang isang watershed class na halos sumasalungat sa langit. Hindi mabilang na bilang ng mga tao, na may napakahusay na talento sa pagsasanay, ay natigil sa dulo ng klase ng Daoling at hindi nagawang gumawa ng isang hakbang pasulong sa mahabang panahon. Ang pinagmulan ni Heart Flame. Kung ikukumpara sa kanilang dalawa, inilagay ni Xiaoyan ang kanyang focus sa ibang bokabularyo sa halip. Pinagmulan. Maaaring ito ay nagsasabi na ang orihinal na katawan ng Fallen Heart Flame. Bahagyang nang inag ang tasa ng tsaa sa kanyang ulo. Ang ilan sa mga tsaa ay tumalsik. Pilit na pinipigilan ni Xiaoyan ang pagkabigla sa kanyang puso habang dahan-dahan niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong si Lin Yan. Ano ang kinakailangan upang makapasok sa ika-9 na antas? Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagkakaroon ng gayong pag-asa. Pinaikit ni Lin Yan ang kanyang mga mata at mahinang sumagot. Sa madaling salita, imposible para sa mga estudyante na makapasok sa ika-9 o ika-10 antas. Tanging ang mga elder ng academy ang may ganoong mga kwalifikasyon. Sa makatuwid, karamihan sa mga taong makakapagtapos at umalis, sa halip ay manatili sa akademya na may layuning maging elder. Ito ay dahil sa pagiging elder lamang ng isang tao ay makakapagsanay sila sa ika-10 hanggang sa antas. Mabilis na hawakan ang harang sa dawang class. Isang malakas na dawhang. Mahinang bumantong hininga si Xiaoyan. Nagpalitan siya ng tingin kay Wu Hao sa kanyang tabi at nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng kabilang partido. Ang klase na ito ay maaaring magbigay daan sa isa na maging isang kahangahangang awtoridad ng isang grupo kahit na inilagay sa loob ng buong kontinente. Talagang hindi inaasahan na ang ilang mga kasama sa loob ng Inner Academy ay talagang may ganoong ambisyon. Ang grand competition na iyon. Isa ba itong kompetisyon na ang mga nakapasok lang sa strong rankang ang makakasali? Dahan-daang tinapik ni Xiaoyan ang kanyang daliri sa mesa at mahinang nagtanong. Oo, kung tutuusin, kahit babaan man ng isa ang antas ng kakayahan, umaasa ka bang ang ilan sa mga bagong estudyanteng iyon, ang mga pumasok sa akademya kamakailan, ay maaaring magkaroon ng kwalifikasyon para mapili bilang elder? Ang mga salita ni Lin Yan ay diretso pa rin. Mukhang nakalimutan niya na ang 4 na tao sa kanyang harapan ay mga baguhan na pumasok sa Inner Academy wala pang 2 buwan na ang nakakaraan. Walang magawang iling ni Xiaoyan ang kanyang ulo sa mabangis na dila ng taong ito. Bahagya niyang inangat ang ulo niya at tinitigan ang kisame. Ang kumikinang sa kanyang mga mata ay kumikislap ng walang katiyakan. Ito ay marahil isang pagkakataon. Battle Through the Heavens. Kabanata 473. Pagkuha ng Fire Energy. Maingat na pinagmasdan ni Xiaoyan ang ekspresyon ni Lin Yan sa kanyang harapan sa loob ng silid.
Nang matuklasan niya na ang pulang kinang sa kanyang mga mata ay mas maganda kumpara noon, bahagya siyang tumango at mahinang nagsalita. Mukhang ang pagkonsumo ng Ice Spirit Pill at ang panlabas na paggamit ng Mero Washang Cold Spirit Liquid ay may lubhang kapansin-pansing resulta sa pag-alis nitong fire poison. Oo, talagang napaka-epektibo nito. Sa tuwing pagkatapos kong magsanay sa tubig kung saan inilalagay ang isang patak ng Mero Washang Cold Spirit Liquid, ang tubig na iyon ay magiging kasing pula ng dugo. Bukod dito, naramdaman ko rin ang fire poison sa aking katawan na mabilis na humihina. Puno ng pananabik ang mukha ni Lin. Ang problemang ito na nag-aalala sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay maaari ng ganap na gumaling ngayon. Ito ay walang alinlangan na napakagandang balita para sa kanya. Sa palagay ko, kung gagamitin mo ang mga gamot na ito sa paraang dapat itong gamitin para sa isa pang buwan, ang fire poison sa iyong katawan ay dapat na ganap na maalis. Ngumiti si Xiaoyan at naglabas ng isang bote ng Ice Spirit Pill at Mero Washang Cold Spirit Liquid. Ang mga gamot na ito ay ganap niyang pinadalisay habang siya ay nasa kanyang retreat. Kaya naman, iniligtas niya ang problema ng pagpino muli sa mga ito sa sandaling ito. Inagaw ni Lin ang 2 bote ng gamot mula sa kamay ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Ibinuka niya ang kanyang bibig at ngumiti. Inihagis niya ang kanyang kamay at isang maputlang kulay berdeng anino ang binaril patungo kay Xiaoyan. Mahusay na tinanggap ni Xiaoyan ang berdeng anino na binaril. May isang maputlang mainit na bagay na malajade sa kanyang kamay. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan at medyo nagulat siya nang mapagtanto na ang maputlang berdeng anino na ito ay ang Greenwood Celestial Vine. Ito ba? Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang Greenwood Celestial Vine sa kanyang kamay habang itinaas niya ang kanyang ulo para kausapin si Lin. Hindi ka ba natatakot na ang gamot na ibinigay ko sa iyo ay hindi ka lubusang gumaling at binibigyan mo ako nito ngayon? Ito ay hindi tulad ng ikaw ay nag-iisa. Napakalaking Pansgate ay naroon dito. Kailangan ko bang matakot kung saan ka makakatakas? Bukod dito, pagkatapos na personal na maranasan ito, mas malinaw kung nalalaman kung gaano kaganda ang epekto ng bagay na ito kaysa sa iyo, ang taong nagpino nito. Pinaikit ni Lin ang kanyang mga mata, kinulat ang kanyang mga labi at sinabi. Hihihi. Kung ganoon, maraming salamat. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay patungo kay Lin at maingat na inimbak itong Greenwood Celestial Vine, na nakuha niya ng napakahirap, sa loob ng kanyang storage ring. Agad siyang nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Sa pamamagitan nito, naiwan na lamang siya sa huling 2 sangkap na kailangan upang pinuhin ang Ground Spirit Pill. Gayunpaman, ang huling 2 ay mga item din na napakahirap makuha. Sige, ngayong nakuha ko na ang kailangan ko, dapat na rin akong umalis. Kinawayan ni Lin ang kanyang kamay kay Xiaoyan bago tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Bago siya lumabas ng pinto, tumalikod siya at ngumiti habang sinasabi kay Xiaoyan. Bagaman may halong transaksyon sa pagitan natin, ako, si Lin ay may utang pa rin sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na ang berdeng baging na ito ay maaaring gamitin bilang bayad. Ang buhay ko ay higit na mahalaga kaysa sa isang lantang sanga. Napangiti lang ng mapait si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kung dumating ang Liu Qing na iyon at makatagpo ka ng problema sa hinaharap, maaari kang magpadala ng isang tao upang ipaalam sa akin. Matagal na akong hindi nakikipagpalitan ng suntok sa taong iyon. Nagtataka ako kung gaano mas matalas at napakalakas ang kanyang Mountain Splitting Spear kumpara sa nakaraan. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Lin sa silid at unti-unting lumalayo ang kanyang mga yapak. Bagaman ang taong ito ay may marahas na ugali, maaari siyang ituring na isang taong maaaring kaibiganin. Tumawa ng mahina si Xiaoyan habang umiiling. Tumayo siya, naginat ng tamad na bewang bago dahan-daang lumabas ng kwarto. Senior Brother Xiaoyan, gaano karaming fire energy ang natitira sa iyong fire crystal card? Nilero ni Zun ang 3 kulay berdeng fire crystal card sa kanyang kamay sa loob ng bulwagan. Habang tinitignan niya ang numero dito, hindi niya sinasadyang ngumiti ng mapait at umiling. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong si Xiaoyan, nakabababa lang mula sa itaas na palapag, ng isang tanong. Ah,
Mukhang may mahigit 30 na lang. Hindi pa sapat para magsanay ng 10 araw sa ika-4 na antas. Nagulat si Xiaoyan sa una bago siya sumagot ng walang magawa. Napabuntong hininga si Zun-Er nang marinig niya ito. Medyo galit ang ekspresyon niya. Ano ito? Kailangan ba ninyong lahat ng fire energy? Hindi maiwasan ni Xiaoyan na matigilan habang nagtatanong nang makita ang ganitong paraan na ipinakita niya. Hindi naman sa kailangan natin ngunit kailangan ito ng ating Pansgate. Nagpatuloy si Hujie sa gilid kung saan huminto si Zun-Er habang sinabi niya. Ito ay hindi tulad ng hindi mo alam na ang ilan sa mga gantimpala ng Pansgate ay nangangailangan ng fire energy. Ngayong kasisimula pa lang ng Pansgate, ang mga reward na fire energy na kailangan ay natural na magmumula sa fire energy ni Zun-Er kamakailan lang, hindi man lang siya pumasok sa Blazing Sky Chi-Refine ng tower kahit isang beses. Nagpalit na ako ng Dao Technique kanina kaya wala na ako ay mabilis na natatalo kaysa sa kanyang natatalo sa fighting arena. Namula nang hindi sinasadya ang mukha ni Wu Hao nang marinig niya ang huling dalawang salita na sinabi ni Hujia. He laughed dryly. Hindi kasi ako sanay dati. Kamakailan lang, tumataas ang winning percentage ko. Hindi nagtagal, dapat mabawi ko na ang mga pagkalugi ko. Sa oras na bawiin mo ang iyong mga pagkalugi, mawawala ng kredibilidad ang Pansgate dahil sa problema ng hindi mabayaran ang ilan sa mga panloob na reward. Kapag nawala ang kredibilidad natin, natatakot ako na iyong mga bagong miyembro na dumating pagkatapos marinig ang tungkol sa fire energy ay agad na umalis. Tumingin si Hujie sa kanya habang siya ay malamig na ngumuso. Hindi napigilan ni Xiaoyan na makaramdam ng pagkakonsensya nang marinig niya itong sinabi ni Hujia. Masaya siyang nagsasanay, ngunit hindi pa man lang nakapasok sa tore sina Zun-Er at Hujia kahit isang araw. Si Senior Brother Xiaoyan ay hindi dapat masyadong mag-isip tungkol dito. Ikaw ang kasalukuyang mukha ng aming Pansgate sa labas. Ang mukha na ito ay natural na nangangailangan ng lakas upang suportahan ito. Kung wala ang iyong epekto sa pagpigil sa labas, magiging mahirap para sa Pansgate na ito na tumaas kahit anong uri ng mga hakbang ang ginamit namin. Mukhang naunawaan ni Zun-Er ang pagkakasala sa puso ni Xiaoyan habang siya ay malumanay na nagsasalita ng may bahagyang ngiti. Tumawa ng mapait si Xiaoyan. Matagal siyang nag-isip bago dahan-dahang nagsalita. Ngayon na ang fire energy na kinita ng lahat sa fire energy hunting competition ay malapit nang maubos, talagang oras na para magplano tayo kung paano kumita ng fire energy. Alam mo ba kung paano makakakuha ng fire energy sa loob ng Inner Academy? Ang pinaka-hindi mahusay na paraan ay ang kumuha ng ilang uri ng paglilinis ng mababang uri ng gawain sa loob ng Blazing Sky Chi-Refine ng tower. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay magiging masyadong mabagal at ito ay nakakapagod din kaya, ang karamihan sa mga tao ay naghihintay para sa fire energy na ipamahagi ng Inner Academy bawat buwan. Gayunpaman, mayroon ding mga mas malalakas na tao na pipiliin na pumasok sa fighting arena at gamitin ang kanilang mga resulta ng pakikipaglaban upang manalo ng ilang fire energy. Ang pamamaraang ito ay mas mabilis ngunit hindi ganoon katatag. Ito ay dahil kung mayroong isang kaganapan kung saan ang isang tao ay makakatagpo ng isang mas malakas na kalaban, ang isa ay hindi lamang maaaring manalo ng fire energy ngunit marami rin ang matatalo nito. Hinawi ng maselang kamay ni Zun-Er ang kanyang itim na buhok na naanod sa harap ng kanyang noo habang binibigkas niya ang kanyang iniisip. May mga tao rin na pumapasok sa kalaliman ng kabundukan para manghuli ng magical beasts para maghanap ng iba't ibang uri ng gamot na sangkap. At saka, sa labas ng Inner Academy ay malalawak na bundok na umaabot ng libu-libong kilometro. Ang napakalawak na rehiyon ay hindi nagkukulang sa mga kuweba na iniwan ng mga nauna. Kung ang isa ay mapalad na makahanap ng isa, ang napakalaking klase ng queue na iyon, doon ay isang kakaibang klase, at iba pa na naiwan ng mga sinaunang tao ay napakahusay na naibenta sa loob ng Inner Academy. Pinag-cross ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri at tahimik na tumango. Mahina niyang tinanong, may gagamit ba ng fire energy para bumili ng mga gamot sa loob ng Inner Academy? Likas na magagawa ito ng isang tao. Ang mga gamot na table task ay napakabihirang bagay na maihahambing sa chi techniques at Dao skills. Ngumiti si Zun-Er at tumango. Ang kanyang mga mata ay huminto sa katawan ni Xiaoyan.
Ang matubig niyang mga estudyante ay may malabong ngiti. Bakit? Balak ba ni Senior Brother Xiaoyan na magbenta ng mga medicinal pills? Ito ang aking lugar ng kadalubhasaan. Natural, hindi ko ito maaaring iwanan. Ngumiti si Xiaoyan at sinabing, mayroon pa bang ibang tao na nagbebenta ng mga gamot sa loob ng Inner Academy? Bahagyang nagdikit ang mga kilay ni Zon nang mabanggit ito. Ngumiti siya ng mapait at tumango habang nagsasalita. Meron talagang ibang tao na gumagawa nito. At saka, hindi ito tao kundi isang paksayon. Paksayon. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang pangalan ng pangkat na ito ay tinatawag na Medicine Gang. Lahat ng tao sa gang ay isang alchemist na pumasok sa Inner Academy mula sa Alchemist Department. Sinabi ni Zon ang kanyang mga iniisip. Ang medicine gang na ito ay may monopolyo ng higit sa 70% ng mga gamot na ibinebenta sa Inner Academy. Ang ilan sa iba pang mga pira-pirasong alchemist ay nahihirapang makipaglaban sa kanila ng medicine na pinuno tableta. Kung magbebenta rin tayo ng mga gamot na table task, natatakot ako na direktang magkasalungat kami sa medicine gang na ito. Ang kakayahang magpino ng isang tier 4 medicinal pill ha. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, huwag na tayong masyadong mag-abala. Kung tutuusin, kailangan din nating mabuhay. Natural na hindi maiiwasan ang kompetisyon. Hindi ako natatakot sa kanila hanggat hindi sila gumagamit ng underhanded tactics. Nagagawa lamang na pinuhin ang isang tier 4 na tabletang panggamot. Sa pagsasalita mula sa pananaw ni Xiaoyan, na matagumpay na napino ang 3 lines green spirit pill, ang pinunong ito ay isang kalaban na hindi masyadong mahirap talunin. Nang makitang hindi umatras si Xiaoyan, tumango rin si Zon. Ngumiti siya at sinabi, dahil ito ang kaso, ang ating Pansgate ay magbebenta rin ng mga gamot na panggamot. Gayunpaman, kung ito ang kaso, si Senior Brother Xiaoyan ay maaaring magsumikap ng kaunti. Bilang pinuno ng Pansgate, natural na kailangan kong magambag. Kung hindi ba ako mamamatay sa pagkakasala kung ikukumpara sa inyong lahat? Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. Kung gusto mong magbenta ng medicinal pill, iminumungkahi ko na tumutok ka sa fighting arena. Araw-araw, may mga tao doon na nasugatan dahil sa away. At saka, kung hindi mo kailangan ng masyadong maraming materyales para pinuhin ang medicinal pill na makakabawi ng Daochi, tulad ng ibinigay mo sa amin na ubusin noong hunting competition noon, malamang na hindi mabilang na tao ang makakabili. Iminungkahi ni Wu Hao. Dahil kamakailan at madalas na nagkakagulo sa fighting arena, natural na alam niya kung anong uri ng medicinal pill ang mahalaga at kakaunti sa lugar na iyon. Energy recovery pill ha. Hindi ito napakahirap ngunit huwag mong sabihin sa akin na hindi kayang pinuhin ng medicine gang ang ganitong uri ng medicinal pill na makakabawi kay Daochi. Nag-isip sandali si Xiaoyan bago siya ngumiti at tumango. Sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan sa pagpino, ang pagpino sa energy recovery pill ay napakadaling bagay. Maaari nilang magawa. Ngunit ang uri ng medicinal pill na bumabawi sa Daochi na kanilang pinipino ay walang katulad na epekto sa iyong energy recovery pill. Bumili ako ng isa, gumugol ng 2 araw ng fire energy. Sa makatuwid, maaari kong ibahin ang pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Umiling si Wu Hao at sinabing. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Isinandal niya ang katawan sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag habang siya ay tumawa ng mahina. Bukod sa fighting arena, marahil sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay isa ring magandang lugar upang lunukan ang mga gamot na panggamot. Ang mga taong nagsasanay sa loob nito ay hindi nang ahas na magsanay ng mahabang panahon dahil natatakot sila sa fire poison na sumalakay sa kanilang mga katawan. Kung mayroong isang uri ng gamot na tableta ng apoy na maaaring magpapahintulot sa kanila na huwag pansinin ang gamot ng apoy sa loob ng panahon, sa tingin ko ay malamang na maraming tao ang masayang bumili nito. Huwag pansinin ang pagpasok ng fire poison. Hihihi. Ang ganap na pagwawalang bahala ay natural na napakahirap. Gayunpaman, ang tableta ay magbibigay daan sa isang tao na patagalan ang kanilang pananatili ng 1 araw hanggang 2. Ngumiti si Xiaoyan at nagpaliwanag.
Ito ay talagang isang malaking atraksyon para sa mga taong nagmamadaling magsanay. Nagpalitan ng tingin si Zon-er at ang dalawa pa at tumango. Kung ganoon, hayaan nating magdesisyon ito sa ganitong paraan. Simula bukas, bibigyan ko kayong lahat ng listahan na naglalaman ng lahat ng sangkap na panggamot na kailangan para pinuhin ang mga gamot na gamot. Lahat kayo ay maglilibot at bumili ng mga ito. Ipaubaya na lang sa akin ang tungkol sa pagpino ng mga table tasks. Battle Through the Heavens. Kabanata 474. Pagpino ng maramihan. Kinaumagahan, nagsimulang yumandar na parang makina ang buong Pansgate. Madaling araw, si Zon-er at ang dalawa pa ay nagdala ng ilang tao sa labas ng lugar ng bagong estudyante. Pagkatapos nito, nagmadali silang maglibot sa buong Inner Academy, bumili ng mga sangkap na panggamot sa listahang ibinigay sa kanila ni Xiaoyan mula sa lahat ng dako. Matapos ang halos isang buong araw na pagiging abala, sa wakas ay ibinalik ng grupo nila ang excitement at pagod habang nagmamadaling pumunta sa new student area. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang malaking tumpok ng mga sangkap na panggamot sa harapan niya sa isang tahimik at lihim na silid sa maliit na tahanan ng pavilion. Nakita niya ang pagod na nananatili sa mga mukha ni Zon-er at ng dalawa pa. Hindi niya sinasadyang sinabi na may malumanay ng ngiti. Nagsumikap ka. Ang mga panggamot na sangkap na ito ay gumugol ng kabuoang 180 araw ng fire energy. Sa orihinal, hindi namin nagawang magkamot ang fire energy na ito. Gayunpaman, si Atay at ang iba pang mga miyembro ng Pansgate ay nagkusa na mag-abuloy at magdagdag ng kaunti ngayon. Ang mga sangkap na panggamot na ito ay karaniwang lahat ng natitirang ari-arian ng Pansgate. Napabuntong hininga si Zon-er. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Bahagyang naantig siya habang sinabi. Makatiyak ka, alalahanin ang fire energy na nadonate ni Atay at ng iba pa ay gagantimpalaan. Kapag matagumpay na naibenta ang mga gamot, ibalik ang dobleng halaga sa kanila. Oo, tumango si Zon-er. Hinawakan niya ang tumpok ng mga sangkap na panggamot habang bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay at sinabing. Medyo mahal ang presyo ng pagbili ng mga sangkap na panggamot sa loob ng Inner Academy. Iniisip kong bumuo ng grupo sa loob ng Pansgate o kumuha ng ilang tao mula sa loob ng Inner Academy para partikular na maghanap ng mga sangkap na panggamot na kailangan natin sa kabundukan. Buwan ng sweldo ayon sa bilang o kalidad ng mga sangkap ng gamot na ibinibigay ng bawat isa sa kanila sa ganitong paraan, maaari nating mabawasan ang ating gastos. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad siyang tumango habang natatangay ng tingin ang malaking tambak ng mga sangkap na panggamot sa harapan niya. Sa totoo lang ay hindi ganoon karami ang mga sangkap na panggamot. Gayunpaman, ang halaga nito ay ang maingat na pagsisikap ng buong Pansgate. Napabuntong hininga si Xiaoyan. Ang pasanin na ito ay medyo mabigat. Hihihi. Senior Brother Xiaoyan, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng mga bagay pagkatapos nito. Hindi kami makapagbibigay ng kahit kaunting tulong sa usapin ng pagpipino ng mga table tasks. Tumawa si Zon-er sa magandang paraan. Oo, seryosong tumango si Xiaoyan. Sinabi niya sa mahinang boses. Makakatiyak ka, gagawin ko ang lahat ng sangkap na ito ng gamot sa mga gamot na kailangan natin. Tiyak na hindi ko ipagkakanulo ang inaasahan ng lahat. Tama. Ito ang 2 uri ng medicinal pill na espesyal na pinadala ko sa isang tao upang bilhin mula sa site kung saan ang medicine gang ay nagbebenta ng kanilang gamot. Isa na rito ang medicinal pill para mabawi ang Daochi na binanggit ni Wu Hao. Ang medicine gang ay tinatawag itong return spring pill. Ang isa pang uri ay isang uri ng gamot sa pagpapagaling na may magandang epekto sa mga panlabas na pinsala. Biglang naglabas si Zon-er ng 2 maliit na bote ng jade mula sa kanyang storage ring, at dahan-dahang inilagay ito sa harap ni Xiaoyan. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Hindi niya maiwasang purihin kaagad ang katalinuhan ni Zon-er sa loob ng kanyang puso. Sige, Senior Brother Xiaoyan, ang mga susunod na bagay ay nakasalalay sa iyo. Biglang ngumiti si Zon-er. Ikinaway niya ang kanyang kamay kay Hu Jia at Wu Hao at dahan-dahang lumabas ang tatlo sa silid. Pagkatapos nito, mahigpit niyang isinara ang pinto. Nang makaalis ang 3 tao, muling bumagsak ang lihim na silid sa katahimikan.
Tinitigan ni Xiaoyan ang malaking tumpok ng mga sangkap na panggamot sa kanyang harapan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya pagkaraan ng ilang sandali bago umupo ng naka-cross-legged at winagayway ang kamay. Lumitaw sa kanyang harapan ang kalderong panggamot. Matapos ilabas ang medicinal cauldron, maayos na natanggap ni Xiaoyan ang dalawang uri ng medicinal pill na binili ni Zun-Er. Una, inilabas niya ang tinatawag na return spring pill. Ito ay isang kulay berdeng tabletang panggamot na naglalaman ng napakahinang halimuyak na panggamot. Dahan-dahang inamoy ni Xiaoyan ang mahinang halimuyak na ito bago itinaas ang kanyang kilay. Bahagya niyang ipinilig ang ulo na may halong panghahamak. Malamang na itong tinatawag na return spring pill ay hindi nagtataglay ng higit sa 4 na uri ng mga sangkap na panggamot. Bukod dito, lahat sila ay napakakaraniwang uri ng mga sangkap na panggamot. Sa mga mata ni Xiaoyan sa kanyang napakayaman na kasanayan sa pagpino, ang tinatawag na return spring pill ay maaari lamang ituring na isa sa mga unang antas na gamot na gamot. Mukhang ang mga taong ito mula sa medicine gang ay hindi nagsusumikap ng walang anumang kompetisyon. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Inilabas niya ang isa pang bote ng gamot sa pagpapagaling. Ang ganitong uri ng nakapagpapagaling na gamot ay nasa anyo ng salve at madilim na pula ang kulay. Inilagay ito ni Xiaoyan sa ilalim ng kanyang ilong para sumangot. Nagawa niyang ibahin ang mga sangkap na panggamot na pinaghalo sa loob. Hindi niya napigil ang nagkibit-balikat kaagad. Inilagay ni Xiaoyan ang parehong uri ng mga gamot na table task pabalik sa kanilang orihinal na lugar. Ibinaling niya ang tingin sa medicinal cauldron at unti-unting naging kalmado ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling pumasok si Xiaoyan sa estado bago siya nagsimulang magpino ng gamot, siya ay nasa isang masikasong kondisyon. Tahimik na tumitig ang kanyang tingin sa medicinal cauldron sa kanyang harapan habang bahagyang gamulong sa kanyang isipan ang isang ideya. Sa pagkakataong ito, binalak niyang pinuhin ang 3 uri ng medicinal pill. Isang uri ng energy recover pill na nagbigay daan sa isa na mabawi ang Dao Qi. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay isang bagay na naisagawa na ni Xiaoyan hanggang sa marating niya ang tuktok. Sa kanyang kasalukuyang pamantayan sa pagpino ng gamot, kahit papaano ay mapanatili niya ang kanyang tagumpay sa pagpino sa energy recovery pill sa humigit kumulang 80%. Ang pangalawang uri ay isang uri ng nakapagpapagaling na gamot para sa isa na ubusin sa bibig. Ang pangalan nito ay body recovery pill. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay hindi lamang nagkaroon ng tiyak na epekto sa pagpapagaling sa mga panloob na pinsala ng isang tao, ngunit mayroon din itong magandang epekto sa pagpapagaling sa mga panlabas na pinsala. Ang ganitong uri ng body recovery pill ay higit na nalampasan ang uri ng self-healing na gamot na ibinebenta ng medicine gang hindi alintana kung ito ay sa mga tuntunin ng nakapagpapagaling na epekto o antas. Higit pa rito, ang pinakamahalagang kadahilanan ay ang mga sangkap na panggamot na kailangan ng ganitong uri ng tabletang panggamot ay mas mababa pa kaysa sa gamot na pampagaling na ibinebenta ng medicine gang. Si Xiaoyan ay may lubos na tiwala sa ganitong uri ng gamot sa pagpapagaling, na may mababang halaga at mahusay na mga epektong panggamot. Hanggat hindi isang tanga ang nasabit ang ulo sa pagitan ng pintuan, alam ng karamihan kung alin ang pipiliin. Ang ikatlong uri ng medicinal pill ay pinangalan ng Quiet Ice Pill. Sa pagkonsumo ng ganitong uri ng medicinal pill, ang isa ay lubos na mabisang magpapagaan sa dopang ng fire poison. Kung tatalakayin ng isa ang tier nito, maaaring makapasok ang Quiet Ice Pill sa tuktok ng ikalawang baitang. Kung titingnan mula sa isang tiyak na punto ng view, hindi labis na sabihin na ang ganitong uri ng tabletang panggamot ay nasa ikatlong antas. Ito ay dahil ang ganitong uri ng tulong na gamot na tableta, na makakatulong sa mga tao na magsanay, ay may halaga na higit pa sa mga gamot sa pagpapagaling at iba pang uri ng mga gamot na panggamot. Ang ganitong uri ng medicinal pill ay magbibigay daan sa Pansgate na malampasan ang medicine gang sa isang shot, na lumilikha ng monopolyo sa medicinal pill sa loob ng Inner Academy. Ito ay dahil hanggang ngayon, ang medicine gang ay walang kahit isang gamot na maaaring lumaban sa fire poison. Ang formula ng gamot para sa 3 uri ng tabletang panggamot ay sumagi sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Xiaoyan. Unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon.
Bahagya niyang pinunasan ang kanyang mga daliri at agad na umangat ang kulay berdeng apoy mula sa dulo ng kanyang daliri. Ang kulot na berdeng kulay na apoy ay parang isang espiritu habang ito ay tumalon sa buhay na paraan sa daliri ni Xiaoyan. Sa ilalim ng pagsasayaw ng espiritu ng apoy na ito, ang temperatura sa loob ng sikretong silid ay unti-unting tumataas. Ang maitim na mga mata ay matamang tumitig sa tumataas na kulay berdeng apoy. Maya-maya pa, marahang pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Ang kulay berdeng apoy ay gumuhit ng isang baluktot na arco sa hangin. Dumaan ito sa labasan ng apoy at biglang nasunog at pumailan lang sa loob. Inihaw ng mataas na temperatura ang medicinal cauldron hanggang sa naglabas ito ng bahagyang zizi na tunog. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nakatitig ng hindi kumukurap sa medicinal cauldron. Ang kanyang mahabang daliri ay dahan-daang dumaan sa pile ng gamot sa kaliwang bahagi. Biglang nanginig ang daliri niya. Ang isang pares ng iba't ibang uri ng mga sangkap na panggamot ay tumpak na pinutol sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sa banayad na pagkaway ng kanyang kamay, ang isang pares ng mga sangkap na panggamot ay itinapon sa medicinal cauldron kung saan sumisikat ang berdeng apoy. Kasunod ng pagpasok ng mga sangkap na panggamot sa mainit na kaldero, ang kulay berdeng panla ng apoy ay biglang pinahaba at ito ay tuluyang nilamon. Walang nikatiting na pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan habang ang mga sangkap na panggamot ay nilamon ng panla ng apoy. Nakaharap ang palad niya sa medicinal cauldron sa bakanteng hangin sa harapan nito. Bahagyang pamitik ang mahabang daliri niya. Kasunod ng pagpitik ng kanyang daliri, makikita na ang kulay berdeng apoy sa loob ng medicinal cauldron ay biglang nagsimulang sumayaw. Habang tumataas ang apoy, ang isang kumpol ng purong peel liquid ay dinadalisay habang ito ay nakabitin sa tuktok ng panla ng apoy. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagmamasid sa nasuspined na peel liquid na walang pakialam. Ang mainit na temperatura ay paulit-ulit na tumatagos, na naglalabas ng ilan sa natitirang mga dumi sa loob ng likidong tableta. Sa sandaling ito, ang spiritual strength ni Xiaoyan ay tumagos na sa medicinal cauldron. Sa ilalim ng micromanagement ng kanyang spiritual strength, ang temperatura ng kulay berdeng apoy ay tataas at bababa ayon sa kanyang iniisip. Sa ilalim ng perpektong kontrol na ito, ang likido ng tableta ay nakald hanggang sa ito ay naging lalong dalisay. Si Zhon'er at ang dalawa pa ay nakaupo sa loob ng maluwag na bulwagan. Medyo na-distract sila habang nag-uusap. Paminsan-minsan, ang kanilang mga tingin ay nagwawalis patungo sa isang mahigpit na saradong pinto sa sahig sa itaas. May bahagyang pag-aalala sa kanilang mga mata. Malapit na ang 1.5 araw. Bakit hindi pa lumalabas si Xiaoyan? Si Wu Hao, na naging hindi mapakali dahil sa nakaka-pressure na kapaligiran, sa wakas ay hindi nakatiis habang pinangunahan niya ang pagbuka ng kanyang bibig para magsalita. Maghintay pa tayo ng kaunti. Hindi tayo mga alchemist. Kaya naman, hindi rin tayo sigurado sa pagkakasunod-sunod ng pagpino ng medicinal pill. Gayunpaman, hindi natin dapat istorbohin si Senior Brother Xiaoyan kahit na ano pa. Umiling si Zhon'er at mahinang nagsalita. Si Hu Jie sa gilid ay walang magawang bamantong hininga. Ang tanging magagawa nila ay maghintay. Sa kasalukuyan, halos ang buong Pansgate ay naghihintay sa paglabas ni Xiaoyan. Kung siya ay mabibigo, ito ay isang napakalaking dagok para sa moral ng mga miyembro ng Pansgate. Pagkatapos ng lahat, dahil nakilala nila ang Xiaoyan, na palaging nagpapakita sa anyo ng isang matagumpay na general sa harap nila, ang huli ay hindi kailanman nabigo. Sana, sa pagkakataong ito ay hindi magiging exception. Creak. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay biglang umalangaw-ngaw sa bulwagan na may mapang-ipang kapaligiran. Nagulat silang tatlo. Agad nilang itinaas ang kanilang mga ulo at ibinaling ang kanilang mga tingin sa orihinal na nakasaradong pinto, na dahan-daang binubuksan sa sandaling ito. Dahan-daang lumabas si Xiaoyan sa ilalim ng tingin ng tatlong tao. Maaaring puno ng pagod ang maselang at makisig na mukha na iyon, ngunit ang kagalakan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay talagang naging dahilan upang tahimik na i-relax ng tatlong tao sa bulwagan ang kanilang mga puso, na kasing igting ng PC. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa bago nakahinga ng maluwag.
Tumayo si Xiaoyan sa ikalawang palapag, at ngumiti sa tatlong tao sa bulwagan. Mabilis siyang naglakad pababa ng hagdan at lumapit sa mesa sa gitna ng bulwagan. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ilang daang bote ng jade ang agad na kumislap at lumitaw, na puno ang buong mesa hanggang sa mapuno ito. 3 uri ng medicinal pill. 83 energy recovery pill, 62 body recovery pill, at 36 na quiet ice pill. Sa kabuuan, mayroong 181 tableta. Isang napakatalino ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan habang siya ay tumawa ng may malinaw na boses. Napakarami. Ang mga mukha ng tatlong tao ay nagulat habang nakatingin sila sa mesa na puno ng mga bote ng jade. Ito ay lalo na pagkatapos nilang marinig ang mga numero na iniulat ni Xiaoyan. Isang kagalakan ang hindi sinasadyang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mapalad na hindi ako nabigo sa aking mga order. Makakaasa lang ako sa inyong lahat para sa pagbebenta nito pagkatapos nito. Talagang nasusunog ako. Umupo si Xiaoyan sa malambot na upuan. Baka sa mukha niya ang pagod habang mahinang magsalita sa kanilang tatlo. Tuwang-tuwa na tumanggo si Zun at ang dalawa pa. Kumahag silang tatlo sa gilid ng mesa at maingat na binilang ang mga bote ng jade. Senior Brother Xiaoyan. Lumingon si Zun pagkatapos talakayin ang mga pamamaraan sa pagbebenta kasama ang dalawa pa. Kakatawag pa lang niya pero natigilan siya nang matano niya si Xiaoyan, na natutulog na nakapikit ang mga mata at nakahawak ang kamay sa ulo niya. Kumuha siya ng malambot na kumot mula sa kanyang tabi at itinakip iyon sa katawan ni Xiaoyan. Sa malumanay na boses, sinabi niya, "Matulog ka muna. Senior Brother Xiaoyan, kapag nagising ka na, iuulat sa iyo ni Zun ang magandang balita." Battle Through the Heavens. Kabanata 475. Maraming nakuha. Unti-unting nagdilim ang kalangitan nang magising si Xiaoyan mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ang papalubog na araw na papalubog sa kanluran ay nakakalat sa maputlang-pulang liwanag sa bintana, na bumubuo ng isang siksik na lugar na may liwanag sa lupa. Umupo si Xiaoyan sa upuan, at tinitigan ang kumot na nakatikip sa kanyang katawan. Nakaramdam ng bahagyang init ang kanyang puso. Tumayo siya at naglakad ng konti para igalaw ng konti ang katawan niya. Matapos makatulog hanggang sa mabusog, nawala ang kaninang pagod. Ang pinalitan nito ay isang mukha na puno ng enerhiya. Creak. Habang pabalik-balik si Xiaoyan, biglang bumukas ang pinto. Isang ulo ng tao ang maingat na pinalawak sa loob. Nang makitang nagising na si Xiaoyan, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Tumawa siya at sinabing, "Chief, matutulog ka na muna talaga. Tulog ka na mula umaga hanggang gabi." Hihihi. Kaya si Atay iyon. Hindi napigilan ni Xiaoyan na tumawa ng mahina nang makita niya ang taong damaykit sa kanyang ulo. Sinenyasan niya ang kanyang kamay para hilingin na pumasok ang huli at ngumiti habang nagtanong. Hindi pa ba bumabalik si Zun at ang iba pa? Hihihi. Tama. Si Senior Zun at ang iba pa ay dinala ang halos lahat palayo sa Pans Gate. Sa pagtingin sa oras, gayunpaman, dapat silang bumalik sa lalong madaling panahon. Hinaplos ni Atay ang ulo niya at ngumiti ng sumagot. Talagang salamat sa inyong lahat sa pagkakataong ito. Itinaas ni Xiaoyan ang isang tasa ng malamig na tsaa sa tabi niya at humigop ng mababaw bago mahinang nagsalita kay Atay ng nakangiti. Chief, masyado kang magalang. Ngayon, lahat ay miyembro ng Pans Gate. Natanggap na ng lahat ng miyembro ang iyong proteksyon, paanong wala kaming magagawa? Nahihiyang sagot ni Atay. Nagulat siya sa pabor na naramdaman niya nang sabihin ni Xiaoyan ang kanyang pasasalamat. Dahil napagpasyahan kong itatag ang Pans Gate noon, natural na kailangan kong managot sa lahat ng mga bagay na ito. Kapag nabili na ang mga gamot na table task, hahayaan kong bayaran kayong lahat ni Zun ng 2 beses ng fire energy na naibigay ninyong lahat. Ang mga isyo sa negosyo ay mga isyo sa negosyo at ang mga personal na isyo ay mga personal na isyo. Hindi sila maaaring pagsamahin. Umiling si Xiaoyan at sinabi ang kanyang iniisip. Nang marinig ito, ipagpapaliban pa lang ni Atay ang usapin nang bigla niyang narinig ang tunog ng maraming yabag sa labas ng pinto. Agad namang natuwa ang mukha niya. Si Senior Zun at ang iba pa ay bumalik na.
Katatapos lang ng kanyang mga salita nang biglang bumukas ang pinto. Isang malaking grupo ng mga masasayang tao ang dumagsa. Pinangunahan sila ni Zun-Er, Hu Jie, at Wu Hao. Sa hitsura ng kanilang masasayang mukha, mukhang maganda ang resulta. Senior Brother Xiaoyan, nagising ka na. Kinawayan ni Zun-Er ang lahat na tumahimik sa pagpasok sa silid nang makita niya si Xiaoyan na nakaupo sa upuan. Agad siyang nagsalita ng masaya. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumango habang sinabi. Umupo ka muna at magpahinga. Nang makitang kalmado pa rin si Xiaoyan, ibinaba ni Zun-Er ang kanyang mga labi sa isang mababaw na ngiti habang siya, kasama ang excited na mukha ni Wu Hao at Hu Jie, ay umupo sa tabi ni Xiaoyan. Umupo sa lupa ang ibang miyembro ng Pans Gate dahil kulang ang upuan. Sa isang iglap, ang orihinal na maluwang na malaking bulwagan ay agad na napuno hanggang sa mapuno ito. Nang makitang nakaupo na ang lahat, sa wakas ay ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Zun-Er at ngumiti habang nagtatanong. Kumusta? Hindi masama. Tumawa ng mahina si Zun-Er bago nagsalita. Nakabenta na kami ng 30 energy recovery pills at 35 body healing pills. Para naman sa quiet ice pills, mas mababa ang nabente namin. 14 lang ang naibenta namin. Dahil may problema sa kredibilidad sa simula, napagpasyahan namin na ang energy recovery pill ay may presyo sa isang araw na fire energy bawat isa, medyo mas mura kaysa sa return spring pill ng Medicine Gang. Ang body recovery pill ay binibilang din sa isang araw ng fire energy bawat isa. Ang pagbebenta ng mga gamot na table task ay talagang kumikita. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang una niyang marinig ang halagang naibenta. Agad na nakaramdam ng ginhawa ang kanyang puso habang mahinang magsalita. Ito ay talagang itinuturing na hindi masama. Ang aming Pans Gate ay nagbebenta ng mga gamot na tableta sa unang pagkakataon at walang anumang kredibilidad. Napakahirap para sa ibang tao na magtiwala sa mga epekto ng mga gamot na ibinebenta natin. Ang presyo ay talagang kailangang mas mababa ng kaunti. Tungkol naman sa quiet ice pill na iyon, ang presyo nito ay medyo mataas at ang isang ordinaryong estudyante ay talagang mag-aatubili na bilhin ito. Tahimik na natawa si Xiaoyan sa mga huling salita na sinabi ni Zun-Er. Kung hindi dahil siya ay may tulong ng Heavenly Flame, na lubos na nagpapataas ng success rate ng pagbuo ng mga table task, ang isang ordinaryong alchemist ay mahihirapang makakuha ng ganitong uri ng kita kahit na maaari silang kumita ng isang bagay. Sa orihinal, hindi kami umaasa na lahat ay makakabili nito. Ngumiti si Zun-Er at sinabing, medyo malakas ang 10 estudyanteng iyon na bumili ng quiet ice pill. Bukod dito, hindi sila nagkukulang sa 3 araw na fire energy. Sa makatuwid, binili nila ito ng may pag-aalinlangan upang subukan ito, gayunpaman, sa palagay ko pagkatapos nating maghintay ng 1 hanggang 2 araw, ang mga gamot na ito ay maaaring makuha sa isang iglap. Oo, tumango si Xiaoyan. Hanggat ang kanilang kredibilidad at ang epekto ng medicinal pill ay kumalat sa paligid, malamang na may mga taong automatikong darating upang bumili kahit na hindi sila lumabas at nagbebenta. Senior Brother Xiaoyan, iminumungkahi ko na bumili muna tayo ng mga sangkap na panggamot kasama ang lahat ng fire energy na nakuha natin sa unang batch. Sa kasalukuyan, ang Medicine Gang ay wala pang reaksyon dahil sa biglaang pagkilos natin. Gayunpaman, kapag nadiskubre nila ang mga ito, malamang nakikilos sila. Nag-alinlangan sandali si Zun-Er bago nagmungkahi. Natatakot ka na tahimik na bilhin ng Medicine Gang ang lahat ng sangkap na panggamot. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kahit anong sabihin ng isang tao, mas matatag ang pundasyon ng Medicine Gang kaysa sa amin. Pagkatapos magbenta ng medicinal pills sa loob ng maraming taon, tumaba na sila kaya umaapaw sa langis. Kung gusto talaga nilang putulin ang pinagmumulan ng medicinal pills, mahihirapan talaga tayo. Kung tutusin, sila talagang may kakayahan sa pananalapi. Kaya dapat tayong mag-ingat. Inihayag ni Zun-Er ang kanyang iniisip. Tama ka. Malakas na tumango si Xiaoyan habang sinabi niya sa malalim na boses. Hindi talaga natin pwedeng maliitin itong Medicine Gang. Mula bukas, ipadala ang lahat upang bumili ng mga sangkap na panggamot na kailangan namin.
Oo, dahan-daang bumuga ng hangin si Xiaoyan habang tumatayo. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga miyembro ng Pansgate sa loob ng bulwagan. Ngumiti siya at sinabing, lahat ay nagsumikap. Lahat ng miyembro na lumahok sa sale ngayon ay makakakuha ng 5 araw ng fire energy. Kapag nabili na natin ang mga gamot na table task, ako, si Xiaoyan, ay gagawin ang aking sasabihin at hindi kakainin ang aking mga salita. Mabuhay ang chief. Ang lahat ng miyembro ng Pansgate sa bulwagan ay una nang nagulat nang marinig nila si Xiaoyan na nagsasalita ng ganoon kalaki at dakilang gantimpala. Kaagad, ang kanilang mga mukha ay napuno ng ligaw na saya. Ang kanilang nasa sabik na dagandong ay halos mapunit ang kisame. Mayroong halos 40 hanggang 50 miyembro sa loob ng Pansgate. Kung ang bawat tao ay gagantimpalaan ng 5 araw na fire energy, nangangahulugan iyon na ang isa ay kailangang kumuha ng higit sa 200 araw ng fire energy. Ang pagkabukas palad na ito ay maaaring ituring na labis na marangya kahit na ito ay inilagay sa buong Inner Academy. Kung ito ay sa nakaraan, si Xiaoyan ay natural na hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking halaga. Gayunpaman, ngayon na nagbebenta sila ng mga gamot na table task, at sa kanyang mga kasanayan sa pagpino, ang fire energy ay dadaloy ng walang katapusan. Kaya naman, natural na hindi niya kailangang maging maramo. Para naman kay Atay at sa iba pang nag-donate ng fire energy para makabili ng mga sangkap na panggamot, babayaran sila ng doble ng halaga sa oras na iyon. Tandaan, bawal tumanggi ang lahat. Muling ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Atay at sa iba pa habang nagsasalita siya sa malinaw na boses. Ang mga miyembro ng Pansgate ay tanging mapait na ngumiti at tumango pagkatapos na harangin ng mga salita ni Xiaoyan. Gayunpaman, medyo naantig din sila habang nakangiti ng mapait. Si Zon-er at ang dalawa ay hindi napigil ang magpalitan ng tingin sa isa't isa habang pinagmamasdan nila ang mataas na moral na ipinakita ng mga miyembro ng Pansgate sa ilalim ng mabigat na gantimpala ni Xiaoyan. Ang moral ay napakataas na hindi ito maaaring maging mas mataas. Pagkatapos nito, bawat isa sa kanila ay tahimik na nagbigay ng thumbs up kay Xiaoyan. Sa ikalawang araw, hinati ng mga miyembro ng Pansgate ang kanilang mga manggagawa. Pinangunahan pa rin ni Zon-er at ng iba pang dalawa ang ilang tao na magbenta ng mga medicinal pill habang si Xiaoyan naman ang nanguna sa ilang tao sa exchange area. Karaniwang ginugol niya ang lahat ng fire energy sa kanyang mga kamay upang bilhin ang mga kinakailangang sangkap na panggamot upang pinuhin ang 3 uri ng mga tabletang panggamot. Pagkatapos ay hinakay niya ang lahat pabalik sa lugar ng bagong estudyante pagkatapos niyang bumili ng sapat. Ang sitwasyon ng pagbebenta sa panig ni Zon-er at ng kabilang panig ay halos doble kaysa noong kahapon. Ang ilan sa mga taong iyon na kumain ng kaaya-aya ng mga tabletang panggamot ay tahimik at lihim na sinabi sa kanilang mga kaibigan ang tungkol dito. Bagamat mahigpit nilang sinabihan ang iba na huwag kumalat sa kanilang pagiging makasarili, ang pangalan ng 3 uri ng medicinal pill ay nailipat na sa buong Inner Academy sa loob lamang ng isang maikling gabi. Ito ay lalo na ang kaso para sa Quiet Ice Pill. Ang epekto nito, na nagbibigay daan sa isa na madagdagan ang oras na maaaring magsanay sa Blazing Sky Chi-Refining Tower, na naging sanhi ng pamumula ng mga mata ng ilang tao sa lugar. Sa oras na bumalik si Zon-er at ang iba pa pagkatapos ng ikalawang araw, karamihan sa unang batch ng mga medicinal pill na na-refine ay nabili na. Ang malaking halaga ng fire energy na umabot sa kanilang mga kamay ay naging dahilan upang ang buong Pansgate ay bumaba sa pananabik. Mahigit 10 tao ang nakaupo sa maluwag at marangyang malaking bulwagan. Ang kapaligiran ay medyo nakapanlulumo, at may ilang mahinang madilim na alon na umaagos sa paligid. Isang lalaking nakasuot ng alchemist robe ang nakaupo sa upuan sa pwesto ng leader sa isang malaking table. May isang sinaunang medicinal cauldron na iginuhit sa kanyang dibdib. Ang ibabaw ng kaldero ay may 4 na kumikislap na alon. Nawalan ng lakas ng loob ang 10 dagdag na mga tao sa kwarto na makatingin sa kanya ng diretso ang pagkislap ng mata mula rito. Sino ang makakapagsabi sa akin nang lumitaw ang isang alchemist sa Pansgate? Sa wakas ay dahan-daang ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig matapos ang tahimik na kapaligiran ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Ang kanyang mababang boses ay naglalaman ng kaunting galit. Sa sandaling ito,
3 medicinal pill ang inilagay sa kanyang harapan. Ito ang 3 uri ng medicinal pill na ibinenta ng grupo ni Xiaoyan. May tsismis na ang kanilang pinuno, na siya ring Xiaoyan, ay nagpino sa kanila. Mahinahong sagot ng isang tao sa ibaba. Siya ay talagang isang alchemist din. Nagtaas ng kilay ang lalaki at nagtanong. Sa hitsura nito, dapat isa siya. Ang bawat isa sa 3 uri ng medicinal pill na ito ay mas mahusay kaysa sa alinman sa mga ibinebenta natin. Mas mura rin ang mga ito. Tinitigan ng lalaki ang mga medicinal pill na nasa harapan niya at sinabi sa madilim at malamig na boses. Kung hahayaan nating kumalat ng buo ang kanilang reputasyon, natatakot ako na ang ating monopolyo sa pagbebenta ng mga medicinal pill ay direktang mabaligtad. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman tayo pwedeng maupo lang dito at manood habang lumalakas sila, di ba? Sabi ng isang tao sa medyo maapoy na paraan. Hindi pinansin ng lalaki ang ingay sa ibaba. Marahang tumapik ang daliri niya sa ibabaw ng mesa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya sa isang madilim at malamig na boses. Imbestigahan ang mga sangkap ng gamot na kanilang binibili. Gagamitin natin ang 2 beses sa presyo para bilhin ang anumang binili nila. Ang ating medicine gang ay walang maraming bagay, ngunit mayroon tayong maraming fire energy. Yes sir. Nang marinig na nagsalita ang kanilang pinuno, agad na tumugon ang mga maiingay sa ibaba. Tama. Ang Pansgate parang may conflict sa White Gang diba? Mukhang may naalala ang lalaki habang mahinang sinabi. Oo, bali-balita na minsang natalo ni Xiaoyan si Fu Ao. At saka, nagkaroon siya ng conflict sa publiko kay Bai Cheng. Hihihi. Anong grupo ng mga mayabang na bagong mag-aaral? Pumunta at humanap ng taong aanyayahan si Chief Bai Cheng. Mayroon akong ilang bagay na nais kong pag-usapan sa kanya. Ang Pansgate na ito ay talagang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Maaari bang ibagsak ni Xiaoyan ang langit?